Nagpapatuloy ang mahigpit na seguridad sa Himlayang Pilipino Memorial Park sa Quezon City. Ito ay para tiyaking hindi makakalusot ang mga ipinagbabawal na dalhin sa loob ng sementeryo. Naroon ang ating kasamang si Perceline Pialago, nag-uulat live. Cathy, nasa mayigit 30,000 individuals na nga ang dito sa Himlayang Pilipino. Ang ilan nating kababayan na pinipiling dito na lang manatili at magpalipas ng gabi dahil hindi naman kagaya ng mga pampublikong sementeryo, komportable ang ating mga kababayan dito at nagbistula na itong park sa ilan nating mga kabataan. Kaninang alauna ng tanghali, unti-unti nang bumigat ang daloy ng trapiko sa labas nitong Memorial Park. Naghigpit kasi ng seguridad ang ating kapulisan at ilang Army Reservists sa mga pumapasok na sasakyan. Siniguro nila na hindi makakalusot ang mga alcoholic beverages at ilang matatalim na bagay. At kaugnay niyan, tumaas din ang bilang ng mga nakumpiskang beers. At tulad nga nitong hawak ko ngayon, Cathy, ito ay isang bote ng soft drinks na kung iisipin mo sa unang tingin, soft drinks ang laman. Pero dito hinalo yung beer para hindi mahalata ng ating otoridad na ito ay pinagbabawal. At kaugnay niyan, makakasama natin ngayong gabi si Master Sergeant Teresita Labrador, ang 202nd Ready Reserve Army. Magandang gabi po, ma'am. Magandang gabi po, ma'am. Okay. Ma'am, so far as of this time, ilan na po yung talagang bilang ng mga nakumpiska nating alcoholic beverages? Nasa 47 na po lahat-lahat, and then 10 yung mga deadly weapons na nakonfiscate na namin. Ma'am, maging bukod sa mga alcoholic beverages at saka sa mga matatalim na bagay, din po ang magsugal. So ilan na po yung mga baraha na nakumpiska ng ating hanay? Nasa 22 pieces na siya, playing cards. So ma'am, doon sa mga hahabol pa ngayong undas hanggang bukas probably, ano po ang mensahe ninyo sa ating mga pasaway na kababayan? Na sana po alam naman na nila yon na pinagbabawal magdala ng mga alak, mga deadly weapons at saka mga baraha po. So ma'am, curious lang ako, no? Paano natin na nakumpiska itong 46 beers na ito? Paano po natin isinagawa ang checking? Umikot po ba tayo sa buong Himlayang Pilipino o from the start pa lang po doon sa entrance, chine-check na natin yung mga sasakyan? From the entrance po, nag-check kami, tapos every hour po, yung mga kasama ko po, nag-rurubing sila. Hiwalay-walay po kami ng area. Doon po namin nakukuha yung mga nahuhuli, yung mga pasaway na nagiinuman. So ma'am, aasahan namin na 24 oras kayo magseserbisyo, hanggang kailan din po ito? Hanggang address po kami, Sunday. Okay? Maraming salamat po, Master Sergeant Labrador ng 202nd Ready Reserve Army. Cathy, bukod dyan, meron din tayo mga naitalang nadala dito sa East Avenue Medical Center dahil kanina nagkaroon ng minor accident sa labas Himlayang Pilipino. Kaya naman para pag-usapan yan ay makakasama rin natin ngayong gabi si Inspector Jude De Los Reyes ng Bureau of Fire Protection. Magandang gabi po, sir. Good evening. Good evening. Sir, anong nangyari doon sa isinugod natin sa East Avenue Medical Center? Nagkaroon tayo ng vehicular accident just the gates ng Himlayang Filipino, and amin po itong narespondihan. Nagkaroon siya ng fracture sa right ankle. No? He's a 24-year-old male at naisugod po namin siya sa East Avenue Medical Center, and now he is in stable condition. Okay, sir, bukod doon sa inyong pagdala sa ospital noong isang lalaki, ano pa po ang papel ng Bureau of Fire Protection ngayong undas dito sa Himlayang Pilipino? Well, basically, in compliance with the directive of our Secretary Mar Rojas and of course, the Officer in Charge, Chief Superintendent Carlito Romero, the BFP is here to render public assistance. And sa buong araw na ito, nakapag-attend na po kami ng mga 50 cases of mostly hypertensives. Meron pong nagkaroon ng nausea and vomiting due to vertigo. Meron pong mga 3 lacerations tayong na-attendan. And we will be here up until tomorrow or Sunday morning para mag-render ng public assistance sa ating mga kababayan. So sir, tulad ng ating kapulisan at ilang reservice, naglilibot din po ba ang hanay ng Bureau of Fire? Aside from dito sa Himlayang Pilipino, meron din tayong contingent, no? Meron tayong team of nurses na umiikot dito sa lugar para at least ma-roving or ma-secure na kung meron mga aksidente ay makapag-responde sila kaagad. Okay. Maraming salamat po, Inspector Jude De Los Reyes. Thank you.
Okay, Cathy, bukod dyan sa mga insidenteng naitala na yan, hindi mo rin naitatanong na itong Himlayang Pilipino kilala sa kanilang mga magagandang mausoleo at historical figures na nagsisilbi ng atraksyon simula pa nung papasok ng undas. Ika nga, it's more than a memorial park. Historical site kung ituring ang Himlayang Pilipino tuwing sasapit ang Todos Los Santos. Bawat kanto ng Memorial Park may mga mural at eskultura na sumisimbolo ng pagiging makabayan. Sa bungad pa lang ng Himlayang Pilipino, kapansin-pansin ang chapel na ito na tinatawag nilang Salakot Chapel. Kinopya daw ang imahe nito sa sombrerong palaging suot ni Juan de la Cruz. Maging ang alamat ng tao na sina malakas at maganda ay nandito rin. Samantala, bukod sa mga figura, agaw pansin din ang mga nagagandahang mausoleo dito. Naispatan ng news team ang bising-bising si Aling Predes na nag-aayos ng mausoleo ng kanyang ina at ilang kaanak. Ito lang naman ang kauna-unahang modernong model ng mausoleo sa loob ng Himlayang Pilipino. Ito yung kasing, kumbaga ito yung high-end ng Himlayan. Kasi dati, enclosed yung mga iba doon, kahit tignan nyo. Ito, para kang bahay lang. Ang tingin nga dito dati, parang mini bank. Sikreto daw kung bakit mabilis mapansin ang kanilang mausoleo ay ang samut-saring feng shui at tradisyon. Bukod sa nakasabit na halamang yellow bell na sinasabing nagbibigay aliwalas, may mga pagong din na nakalagay sa paligid na nagbibigay daw ng mahabang buhay sa lahat ng iniwang kaanak. Parang bahay to. Tapos inano namin na may petsa, may date, tapos nakaano sa harap sa ano to? Sa Cathy, bukod doon sa mga magagandang mural at mausoleo na nauna kong nabanggit, banggitin ko lang na nandito rin ang sculpture ni na Ilongga Joan of Arc na si Teresa Magbanwa. Ang replika din ng Intramuros Wall ay nandito sina Florante at Laura at maging ang Cry of Pugad Lawin. Cathy, dahil nga sa isa sa makasaysayang sementeryo itong Himlayang Pilipino ay pinapanatili rin ang ating mga pamunuan ang kalinisan at kaligtasan ng ating mga kababayan. Kaya naman babala rin doon sa habol pa ngayong undas ay huwag pong magkalat sa loob ng sementeryong ito. Cathy, bilang panghuli na lang, mananatiling one-way ang daanan dito sa Himlayang Pilipino. Samantalang parallel parking naman para sa ilan nating motorista na hahabol pa ngayong undas hanggang Lunes. Balik sa iyo, Cathy. Maraming salamat, Perceline Pialago.